Dito sa Metro Manila, pag nangyari yung the big one ng Metro Manila, in comparison sa nangyari sa Sarangani, sa Mindanao, ano yung nakikita nyo po na kailangan pa nating ihanda or meron ba kayo, meron naman na tayong di ba, may data naman na tayong nilabas. Nakita nyo po ba na ito na yung kaparehas pero ito mangyayari sa Metro Manila? Okay, magkaiba kasi yung epekto. Sabihin na natin kapareho ng lakas, kapareho ng senaryo, yung epekto mag-iiba. Mas maraming building, mas maraming populasyon, mas maraming maapektuhan. Ibig sabihin, mas mataas ang risk sa urban areas kaysa sa rural area. So kung ang pag-uusapan ay isang lugar sa Pilipinas, ang ating ginagawa sa DOST FIVOX, inaaral natin yung iba't ibang earthquake scenario. Nasaan yung mga fault? Meron ba mismo sa lugar na yun o may mas malapit? So sa bawat fault or earthquake generator, pwede tayong mag-simulate base sa haba, meron tayong magnitude na nakikita, at pwede nating isimulate anong intensity ang mararamdaman sa paligid nito at sa mas malayong lugar. So, sa Metro Manila, meron tayong ginamit na 18 earthquake scenarios na ginawa yan during the Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. So ako yung technical lead nung partnership natin with MMDA and JICA. No? 18 earthquake scenario. Out of the 18, 2 ang earthquake scenarios na ginagamit natin for preparedness. Una, yung fault na nasa Metro Manila na mismo. Ito yung West Valley Fault. At base sa haba ng 100 kilometers, ang kaya niyang ipakawala magnitude 7.2. Kapag yan na yung nangyari at buong haba ng fault ang gagalaw, ang ramdam na pagyanig o yung ground shaking intensity ay intensity 8. Yung nakita natin na hirap ka ng tumayo. At siyempre, yung epekto sa mga building ay depende sa kalidad ng mga building. Kapag ganyan ang senaryo, ang nakikita natin ay in Metro Manila alone, 2 pag-aaral na ginawa ng DOST FIVOX, again with JICA noong 2002 to 2004, 33,500 ang pwedeng mamatay. Because of collapses ng mga building. At pwede pang madagdagan kapag nagkaroon ng sunog. Okay? Fire after the earthquake. Sabihin na lang natin sa shaking. Ngayon, around up to 13% ang heavy damage or collapsed na mga buildings. Sa maikli, up to 10 stories and mid-rise buildings. Pag more than 30 stories, mga 4% na lang or 2 to 4%. So mas matibay ang matataas na building kasi mas bago yan at talagang very stringent o maikli tayo, pero meron pa rin maapektuhan. Ganon din sa public buildings. 10 to 13% heavy damage or collapse. So may 2 tayong population. Mga maikling building, public buildings, and mid-rise buildings. Mga 10 to 13% heavy damage or collapse. And yung more than 30 stories, mas mababa. Ang mangyayari niyan, kapag lumindol from the West Valley Fault, hindi lang naman Metro Manila ang maapektuhan, may karatig na probinsya. So, ang DOST FIVOX nag-estimate din ng potentially ilan ang posibleng posibleng mamatay kaagad. So, all around, mga 50,000. Metro Manila and the surrounding provinces. Combination na po yan. Combination. Wala pa sunog doon. Now, pangalawang earthquake scenario na kailangan natin paghandaan, pagkilos ng Manila Trends. Okay? So, sabihin na natin 8.3 to 8.5 kaya niya. So, kapag yun ang mangyari, mataas din ang pagkilos malakas din ang pagkilos ng lupa. Intensity 8 shaking. Pero dahil mas malayo na siya sa dagat na, kung estimate lang ng mamamatay at maapektuhan, mas marami ang nandoon sa Metro Manila at ang earthquake scenario ng West Valley Fault talaga ang mas pinakamaraming epekto. Pero intensity 8 din yon. Pero doon mas malapit sa dagat ang mas mataas ang pagyanig. Pero ang problema, pwede siyang magdulot ng tsunami. So sa Metro Manila, pwedeng hanggang mga 4 meters. Depende yan sa tide
tide height, kung sabihin na natin close to 2 meters, dagdagan mo ng 2 meters. So 6 meters. Mga 2 levels, 2 floors. Pwede natin makita na may inundation or flooding mga 2 to 3 kilometers inland. Now, of course, sa mga probinsyang mas malapit doon, sa West Philippine Sea, sa Manila Trench, mas mataas ang tsunami pwedeng makita. Pwedeng 10 meters, pwedeng 12 meters. At ito ay hindi lang sa West Luzon, Metro Manila, pati hanggang Palawan yan pwedeng maapektuhan. Pero habang mas malayo, mas pahina na ang pahina ang tsunami. But mas malawak ang apektadong shoreline area. Yes po. So yun yung dalawang scenario for Metro Manila. Opo. Manila Trench and West Valley Fault, kung gumalaw ang isa, meron po bang possibilityng sumunod yung isa Hindi, siguro kapag West Valley Fault ang gumalaw, hindi siya magti-trigger sa Manila sa Trench? Manila Trench. Yung Manila Trench pa siguro, kung sobrang lakas. Ang pwedeng mag-trigger kayo? Pwede mag-trigger ng galaw ng mga faults. At ng mga volcano. Kung merong magma ready to be erupted. So noong 2011 earthquake and tsunami sa Japan, trends din yon. May mga faults na on land ay kumilos. No? And yun yung kailangan nating bantayan. But nonetheless, dapat, kung handa tayo sa worst case scenario, di ba? Mas handa rin tayo sa mas mahina. Opo. Kaya nga gumagamit tayo ng worst case scenario, mga plans and procedures para kung mangyari man yun, handa tayo sa mas mahina. But kailangan nating maintindihan, iba-ibang scenaryo, iba-iba rin ang level ng response mo. So una, yung pinakamatindi, and then of course, pag mas mahina, mas sanay na tayo sa mas malakas, palagay ko, kaya na natin yun. Opo. Meron po ba kayong recommendation, Sec, na doon sa mga preparation natin, lahat, nakaplano naman na lahat yan, nakaplat na, ginagawa na natin yung iba't ibang paghanda. Pero meron po ba kayong recommended na ito muna ang tutukan natin ngayon? Dahil sa mga nakikita nating lindol din na malalakas, dito tayo ngayon Unang-una, kailangan talaga tayo nagkakaroon ng evaluation ng mga bahay at building. Building officials, mag-inspect. Then siguraduhin, siyempre, ang assumption nito, yung mga naitayo na. Meron namang rapid earthquake evaluation. Ang DOST FIVOX, together with JICA and Association of Structural Engineers of the Philippines, naglabas kami ng How Safe is Your House assessment. No? Nasa web app o di kaya ay questions, no, na pwede mong i-fill up, up to 12 questions. At the end of the questionnaire, pag ang scoring mo per question 1 or 0 lang ang rating mo, depende sa sagot mo, malalaman mo kung gaano ka earthquake resistant yung bahay mo o building. Okay? Pero siyempre mas maganda yung mga engineers na nag-assess. Tingnan din yung fire resilience ng mga bahay at gusali. Kasi nga, fire after the earthquake is a problem. Magkaroon ng mga drills. Hindi lang yung sa loob ng bahay at building, kundi yung integrated drill at the local level. And kasama na rin yung iba-ibang mga grupo na pwedeng magkaroon ng response sa Metro Manila. In fact, matagal na nating sinasabi na dahil sa iba-iba ang kalidad ng lupa sa Metro Manila at senaryo, may iba-iba tayong sectors sa Metro Manila. Yung iba ay posibleng makat off dahil ang mga tulay ay nasira, pwedeng maraming sunog, lalo na sa western side ng Metro Manila. So, hinati-hati natin ang Metro Manila according to sectors, at bawat sector na yan, ay may mga corresponding local government units outside of Metro Manila and units ng armed forces na dapat nakatutok doon. Pero siyempre, habang tumatagal, yung mga nauna nang na-train natin, hindi na alam yun. Yes. So, continuous dapat ang training. Tuloy-tuloy at yung parang simulation drill. Na, ganon din sa tsunami. Kailangan nating paigtingin ang tsunami preparedness and drills along the coastline.